muling ikinokonsidera ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at mga miyembro ng Konseho ng Isabela ang deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga nagtatanim ng mais. Ito matapos magsagawa ng emergency meeting ang Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga magsasaka sa lalawigan. Ayon kay PDRRM Officer Constante Foronda Jr., bagamat nagkaroon na ng deklarasyon ng state of calamity 2 taon na nakalipas, kinakailangan umanong muling pag-usapan ang naturang hakbang dahil sa nararanasang matinding tagtuyot na labis na nakaapekto sa mga corn farmers. Isinagawa ang naturang pagpupulong upang masuri ang kasalukuyang kalagayan ng mga magsasaka at matukoy kung anong mga hakbang ang maaaring gawin na pamalang panlalawigan upang matulungan sila. Dagdag pa ni Foronda, kung sakaling ideklara ang state of calamity ay maaari nang gamitin ng pamalaan ng Quick Response Fund upang agad na makapagbigay ng natulong sa mga magsasaka na naapektuhan. Gayunman, kinakailangan muna umanong magkaroon ng opisyal na deklarasyon bago ito magamit. Batay sa datos na inilatag ng pulong ay tinatayang 40.79% ng standing corn crop sa lalawigan na maaaring maapektuhan kung magpapatuloy pa ang 2 linggo na walang ulan. Sa pagtalaan ng Provincial Agriculture Office, nasa 28,979.61 hectares ng taniman ng mais ang nasa vegetative stage, kung saan tinatayang 50% o katumbas ng 14,489.80 hektarya ang maaaring maapektuhan ng tagtuyot. Samantala, nasa 43,723.34 hectares naman ang nasa reproductive stage, kung saan posibleng umabot sa 80% o humigit kumulang 34,979.67 hectares ang maaaring masira. Sa kabuuan, naabot sa 49,468.47 hectares ng taniman na mais sa lalawigan ng Isabela maaaring maapektuhan kung magpapatuloy ang kakulangan sa ulan. Ipinaliwanag naman ni Provincial Agriculturist Sergio Galamgam na bagamat may mga nararanasan ng pag-ulan sa ilang lugar, hindi na ito sapat upang mailigtas ang karamihan sa mga pananim na mais. Ayon sa kanya, karamihan sa mga tanim na mais ay nasa vegetative at reproductive stage na ng paglago. Sa mga yugtong ito, mahalagang tuloy-tuloy at sapat na supply ng tubig upang maayos na makabuo ng bunga at butil ang pananim. Kapag kulang sa tubig sa panahong ito, maaring hindi mabuo ng maayos ang bunga ng mais, magiging maliit o kulang-kulang ang laman ng butil o tuluyang matuyo ang mga pananim. Dahil dito, nagkaroon naman ng pag-ulan sa kasalukuyan at limitado na lamang ang maitutulong nito sa mga pananim na naapektuhan na ng matinding init at kakulangan sa tubig. Batay naman sa datos ng Provincial Agriculture Office para sa dry crop season 2025 to 2026, tinatayang 95,687.57 hectares ang kabuang na itanim na mais sa lalawigan. Sa bilang na ito, 29,520.21 na hektarya ang naapektuhan ng tagtuyot na kinasasangkutan naman ng humigit kumulang 25,552 na magsasaka. Kabilang sa mga pinakaapektadong lugar ang Cauayan City, Cordon, Nagilian, Quezon, Rojas, Santo Tomas, San Pablo at Cabagan, kung saan mataas ang porsyento na nasirang pananim kumpara sa kabuang lawak ng kanilang mga taniman. Dahil dito, nagkasundo bawat miyembro ng konseho na magpasa ng resolusyon sa sangguniang palalawigan upang opisyal na ideklara ang state of calamity sa buong lalawigan ng Isabela. Ganito bahagi ng pahayag ni PDRRM Officer Attorney Constante Foronda Jr. Ang pwedeng gamitin na substantial ay yung Quick Response Fund. But the Quick Response Fund can only be accessed if there is a state of calamity. Ganon din po sa mga municipalities and cities, hindi rin nila ma-access yung kanilang Quick Response Fund unless merong declaration of a state of calamity. So yun pong magiging trabaho natin. Fast sa Radyo Bombo!